Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa pagkakataon pong ito, malaya po nating ipalakpak ang ating mga kamay, umawit at sumamba sa ating Diyos. Sige po, tayo po'y magpuri sa ating Diyos na buhay.
Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang present dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Ikaw ay kanmo at aking hiling. Di mang-iiwan, itinago mo ang buhay ko sa kabuti at katapatan mo. Di mang-iiwan, Diyos, ikaw ay pupurihin. Kanlung at aking liling, di mang-iiwan, di mang-iiwan. Binago mo ang buhay ko sa kabuti at katapatan mo.
You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng inaabot ng gawaing ito. Sama-sama tayong lumago, sama-sama tayong mag-enjoy ng mga salita ng Panginoon, ng ating pagpupuri at pagsamba, ng ating paghahandog sa ating Panginoon, at sama-sama tayong patuloy na umunlad sa pagkilala at lumalim ang ating pananampalataya kay Kristo. Welcome po sa ating online celebration at sa ating on-site worship celebration. Sa lahat ng dakaw ng mundo, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa ating church family dyan sa Carson, California, kay Brother Dante, ang ating pastor dyan, kila Mark Luis, DJ, Eunice, Nash, at sa iba pang mga kasama natin dyan, suportahan nyo ang tatay nyo, ang tito nyo, ang pastor nyo dyan. Taas natin si Jesus sa ating pamilya, sa ating mga kakilala. Hayaan natin na unti-unti may mga taong maapektuhan tayo sa pananampalataya natin kay Kristo. My topic today is important to everyone. It's all about convenient Christianity. Ito ang aking topic ngayon, convenient Christianity. In Luke 9:23, then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ang sino mang nais maging alagad ko ay kalimutan ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Mga kaibigan, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili ngayon. Convenient Christian ba ako? In our modern world, everything is about convenience. Fast food, online shopping, next day delivery. Gusto natin lahat mabilis, madali, at walang hassle. Pero yung tanong ay ganito, naging ganito na rin ba ang ating pananampalataya? What is convenient Christianity? Convenient Christianity is when we follow Jesus only when it is comfortable. When we follow Jesus only when it is easy. Only when it fits our schedule. Susunod tayo sa ating Panginoon kapag madali, kapag magaan, at sa panahong gusto natin. Magsisimba lang kapag walang lakad. Pupunta ng church kapag sinisipag. Kapag okay ang panahon. Magbabasa ng Biblia kapag hindi busy. Kapag feeling inspired. Magpupuri lang sa Diyos kapag maganda ang mood. Kapag nasa kondisyon ang katawan. Susunod lang kapag may makukuhang pagpapala. Kapag mayroong makukuhang benepisyo. Ngunit kapag mahirap na,
Kapag may hinihingi na si Lord na effort, kapag kailangang magsakripisyo, kapag kailangan mong bitawan ang kasalanan, kapag kailangan mong magbigay, kapag nagre-require na maglaan ng oras at magbuhos ng lakas, biglang tatahimik, biglang aayaw, biglang uurong. Sabi ng Panginoon, take up your cross daily and follow me. Buhatin mo ang cross araw-araw at sumunod ka sa akin. Hindi lang when you feel like it. Hindi kung gusto mo lang o kung feel mo lang. Ito ay utos ng magpasa ng cross araw-araw. Ang ibig sabihin, sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, may sakripisyo kang gagawin. Meron kang time na ilalaan. Meron kang lakas na ibibigay. May talentong ipapagamit para sa Kanya. Meron kang ibabalik na nararapat para sa Diyos. Convenient Christianity is dangerous. Napakadelikado ng convenient Christianity. Bakit? It leads to a lukewarm life. It will lead you to a lukewarm life kung tayo ay convenient Christian lang. Magiging sala sa init at sala sa lamig ang Christian life mo. Hindi maintindihan, mainit ba ito o malamig? Ano ba talaga ito? Revelation 3:16, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Masakit pakinggan. Sabihin ng Panginoon, iluluwa kita sa aking kaharian. Pero ang totoo, God doesn't want part-time followers. Ayaw ng Panginoon ng part-time followers. Convenient Christianity is lukewarm Christianity. And Jesus said, He will spit it out. Iluluwa ng Panginoon. Hindi sapat. Kaibigang kapatid, hindi sapat ang paisa-isang simba. Hindi sapat ang paisa-isang prayer. Hindi sapat ang patumpik-tumpik lang na paglilingkod. Pakunti-kunting pagmamahal sa Diyos, pagsambang nakadepende sa mood, pagsunod na urong-sulong, pagpapagamit na hindi nagtutuloy-tuloy. Ang tunay na pananampalataya ay buong buhay na ibinibigay kay Kristo. Convenient Christianity is a self-centered faith. It is a self-centered faith. Nakapokus ka sa sarili mong comfort. Nakapokus ka sa sarili mong pakinabang. Instead of asking, Lord, what do you want from me? We start saying, Lord, what can I get from you? Ano bang makukuha ko sa pagsunod ko? Imbis na, ano bang gagawin ko para malugod ang Panginoon? It is more on self-benefits. Gusto natin ng Savior, pero ayaw natin ng Lord. Gusto natin ng forgiveness, pero ayaw natin ng obedience. Gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng sacrifice. But Christianity is not about comfort. Christianity is about Christ. What does true commitment look like? Ano ba talaga ang itsura ng Kristiyanong merong tunay na commitment kay Lord? What does true commitment look like? True commitment is a faith that follows even when it is hard. Faith that follows even when it is hard.
Yan ang true commitment. Yan ang true Christianity. Pananampalataya na sumusunod sa Diyos kahit na mahirap. Maulan man o mainit, may blessing man o wala, masaya man o malungkot, masigla man o malumbay, malayo man o malapit, madami man o konti, magaan man o mahirap, may okasyon o wala. You are willing to follow Jesus even when it is hard. In John chapter 6 verse 66 to 68, sabi ng Bible, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. But Peter said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Itong tanong, kaibigan, kapatid, saan ka pupunta kung hindi kay Jesus? Yes, it's hard. Yes, there is sacrifice. But it's worth it. Basta para kay Jesus, kahit may sakripisyo, it's worth it. True commitment is a faith that follows even when it is hard. Pangalawa, true commitment is obedience even without convenience. True commitment is obedience even without convenience. Mga kaibigan, sa totoo lang, kapatid, minsan may lungkot sa pagsunod. May hirap, may sakripisyo sa pagsunod. Pero gagawin mo dahil ito ang nararapat. Obeying God will cost you something. Obeying God will cost you something. Sometimes, it costs you friends. Minsan may mga kaibigan kang iiwanan ka, pagtatawanan ka. Di ka na isasali sa grupo nila. Obedience will cost you something. It will cost you friends, comfort. It will cost you habits. Your habits, your dreams. It will cost time. It will cost finances. It will cost energy, reputation. Merong halaga ang paglilingkod. Merong kang itatayang halaga sa paglilingkod sa Panginoon. Ang reputasyon mo. Maglalaan ka ng panahon, ng oras, ng lakas, ng halaga. It will cost you something. Pero tandaan mo, following Jesus may cost you everything, but it is worth everything. It is worth everything. Pangatlo, true commitment is love that chooses Christ daily. True commitment is a love that chooses Christ daily. Hindi feelings-based. Hindi seasonal. Hindi kung kailan ka lang okay. Hindi kung kailan mo lang gusto. Loving Christ is a daily choice. It's a daily choice to take up your cross, sabi ng Bible. Take up your cross daily. You take it to the heart. Seryoso ka. Talagang totoo ang pagmamahal mo sa Panginoon. Sa araw-araw na nabubuhay ka, nakikisalamuha ka, nagtitinda ka, nag-aaral ka, sa araw-araw ng iyong pamumuhay, hindi mo nakakalimutang anak ka ng Diyos, hindi mo kinakalimutang Kristiyano ka. At mahal mong Panginoon, araw-araw. Ito ang tanong, why should we reject convenient Christianity? Bakit dapat nating i-reject ang convenient Christianity? Una, because Jesus did not choose convenience. Hindi niya naman pinili ang convenience. Hindi naging madali para kay Jesus ang cross. He did not choose what was easy, but He chose what was right.
In Philippians 2:8, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Iniwan ng Panginoon ang karangyaan sa langit. Hinubad niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit. Sabi ng aklat ng Pilipos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Iniwan ang trono sa langit at namuhay bilang alipin, sumunod hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Kung ang Panginoong Hesus hindi pumili ng madali, bakit tayo mamimili ng convenient na Christianity? Merong sakripisyo. Mag-effort ka naman, kapatid. Why should we reject convenient Christianity? Because the world needs real Christians. Ang mundo ay nangangailangan, naghahanap ng mga totoong Kristiyano. The world is not changed by comfortable Christians. The world is changed by committed disciples. Hindi mababago ang mundo ng mga komportabling Kristiyano, kundi ng mga seryoso at mga committed na Kristiyano. Because the world needs real Christians. The world is not changed by comfortable Christians. The world is changed by committed disciples. Ulitin ko, kapatid, hindi mababago ang mundo ng mga komportabling Kristiyano, kundi ng mga seryoso at mga committed na disipulo. Yung handang tumayo para sa katotohanan, yung handang maglingkod kahit walang recognition, yung handang manalangin kahit pagod na, yung handang magmahal kahit masakit, yung handang magsakripisyo kahit may persekusyon, yung handang manindigan kahit may kumukontra. Are you all in for Christ? Go ka ba, kapatid? Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Is Jesus just a part of your life? Or is He your life? Si Jesus ba ay bahagi lang ng iyong buhay? O si Jesus ang iyong buhay? Are you following Him for blessings? Or it's because He is worthy? Are you willing to obey even when it is not convenient? Mga kaibigan, mga kapatid, let go of convenience. Live in conviction. Mga kaibigan, mga kapatid, convenient Christianity is not Christianity at all. I-let go na natin ang convenient Christianity. Real Christianity says, Lord, even when it is hard, I will follow. Even if I lose friends, I will stand. Even if I suffer, I will serve because you are worthy. Kahit mahirap, kahit may sakripisyo, kahit may kumukontra, kahit may persecution, let us stop living a convenient Christianity. Let us live a committed, convicted, cross-carrying, Christ-centered life. Manalangin po tayo. Iyuko po natin ating mga ulot, sabihin natin ang panalangin ito, Panginoon, patawarin mo po kami. Kung naging convenient Christians kami, we want to live not for comfort, but for your calling. Teach us to deny ourselves, take up our cross, and follow you daily. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit walang palakpak at papuri, basta kasama ka, sapat na. We surrender our convenience in exchange for your presence. In Jesus' name,
Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!